Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal sa makasalanang mundong ito, na hindi namin nalaman ang tunay na kaligayahan at pag-asa, sumunod lang kami sa walang kabuluhang mga bagay ng sanlibutan ito. Karapat-dapat kami sa kahatulan at pagkawasak sa iyong harapan. Subalit noong hindi ka pa namin kilala, una mo kaming minahal at isinugo mo ang iyong tanging anak, si Kristo, upang kami iligtas. Pinasan ng sumpa at kahatulan na dapat naming tanggapin, at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ang kanyang mahalagang dugo, nalinis niya ang aming mga kasalanan magpakailanman. Ngayon, hindi na kami haharap sa paghuhukom at kahatulan. Sa pamamagitan ng kanyang dakila at kamanghamanghang biyaya, naligtas kami na wala kaming anumang ginawa. Dahil sa kahangahangang biyayang ito, taos-puso po kami nagpapasalamat at lumuluwalhati sa iyo, Amang Diyos. Ngayon, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat at nagsasama-sama sa iyong harapan upang magpasalamat sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. Nag-aaral ng iyong salita at nagpe-fellowship sa loob ng banal na kapulungan na lumalakad kasama ka. Naniniwala po kami na maging ngayon, ang Panginoon ay kasama namin. Tingnan mo ang bawat isa sa amin at hawakan mo kami ng iyong mahabaging mga kamay. Ang mundong ito'y lalong napupuno ng kasalanan at alam namin na ang araw ng iyong puot at kahatulan sa mundo ay papalapit na ngayong mga huling araw. Kami labis na mahihina at laging nabibigo sa pagsunod sa iyong kalooban at kumikilos kami ayon sa pagnanasa ng aming laman. Panginoon, hawakan mo po kami ng iyong salita, biyaya at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Palakasin at baguhin mo po kami upang makalakad kami bilang mga anak ng Diyos na walang ikakahiya. Pakiusap, maghari ka po sa amin at gabayan mo po ang bawat aspeto ng aming buhay upang mabuhay kami sa natitira naming mga buhay na para lamang sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Samahan mo po ang lahat ng mga iglesia sa buong mundo, lalo na po ang aming mga kapatiran na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Punuin mo sila ng iyong salita, ng karunungan at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang sa mga huling araw na ito, matapang po silang makapagpatotoo sa ebanghelyo, nag-aakay ng mga ligaw na kaluluwa sa Panginoon para sa kaligtasan at isinasakatuparan ng iyong dakilang gawa. Panginoon, ibinibigay mo po sa amin ang salita na aming kailangan sa tamang panahon at tinuturuan mo po kami sa daan na dapat naming lakaran. Sa mga sandaling ito, ihayag mo po sa amin ang salita na nais mong ipakita sa amin. Tulungan mo kaming maunawaan ang iyong kalooban upang mabuhay kami para lamang sa iyong kaluwalhatian sa iyong banal na layunin. Amen. Buksan mo natin ang Biblia. Lucas chapter 12. Lucas chapter 12. Lucas chapter 12, verse 13 hanggang 21. 13 hanggang 21. Babasahin ko po. Lucas chapter 12, verse 13 hanggang 21. Sinabi sa kanya ng isa sa maraming tao, "Guro, sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana." Subalit sinabi sa kanya, "Lalaki, sino ang nagtalaga sa akin upang maging hukom o tagapamahagi sa inyo?" Sinabi niya sa kanila, "Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian." Nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinhaga, "Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana." Inisip niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani." Sinabi niya, "Ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari.
At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa, at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Hanggang dito po. Ngayong araw, gusto ko pong ibahagi ang mensahe na may pamagat na ang mayamang hangal. Sa talatang ito, makikita natin si Jesus na naglalakbay sa lupain ng Israel. Nagtuturo at nagpapahayag ng ebanghelyo. Dito po sa Lucas 12:13, sinabi sa kanya ng isa sa maraming tao, Guro, sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Parang dito, ang ama nila ay pumanaw na. Pumanaw na hindi maayos na napamahagi ang kanyang kayamanan sa kanyang mga anak. Kaya ang resulta, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng magkapatid. Dahil po ito sa mana. Parang ang mas matandang kapatid ay napakasakim at gustong magkaroon ng mas maraming mga pag-aari. Habang ang mas batang kapatid ay sinusubukan ding kunin ang kanyang bahagi at walang gustong magparaya. Ang resulta, nagtalo sila at dinala ang kanilang usapin kay Jesus na sinasabi, Guro, sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Ang usapin ng mga pagtatalo-talo at pag-aaway sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya dahil sa mga material na pag-aari ay parang pareho rin sa ngayon, gaya ng unang panahon. May kilala akong pamilya, kahit buhay pa ang kanilang mga magulang, ang mga anak ay matatapang na nagtatalo sa kanilang harapan. Sinusubukan nilang kunin ang mas malaking bahagi ng maliit na mana. Nagtataka ako kung ano ba ang tunay na kahulugan ng pera at kayamanan. Maraming malalaking kumpanya. Okay? Maging sa kanila, nakikita natin ang mga magkakapatid ay nag-aaway dahil sa paghahati ng mga ari-arian at marami silang nagiging alitan. Dahil sa mga pagtatalo-talo, ang mga magkakapatid ay nagiging magkakaaway at maging ang mga magkakaibigan ay nagiging laban sa isa't isa dahil sa pera. Si Judas Iscariote, isa sa 12 alagad ni Jesus na sumunod sa kanya sa loob ng 3.5 taon, ay inilarawan siya bilang taong maibigin sa pera. Kalaunan, pinagtaksilan niya ang kanyang Panginoon, ang Panginoon kapalit ng 30 pirasong pilak. Nung tapos nang kumilos sa kanyang puso si Satanas at iniwan siya, natauhan si Judas at naisip niya, anong ginawa ko? Labis siyang nakonsensya, isinauli niya ang 30 pirasong pilak na sinasabi, ako'y nagkasala sa pagkakanulo sa dugong walang sala. Ngunit sinabi nila, ano yun sa amin? Ikaw ang bahala dyan. Dahil ayaw nilang tanggapin ang salapi ni Judas, inihagis niya sa templo ang mga piraso ng pilak. At sobrang pinahirapan siya ng konsensya. Siya'y umalis, humayo at nagbigti. Hindi ipinagbili ni Judas si Jesus. Hindi maaaring maipagbili si Jesus ng sinumang taong gaya ni Judas. Sa halip, ipinagbili ni Judas ang kanyang sariling kaluluwa para sa 30 pirasong pilak. Sinabi ni Jesus sa Mateo 26:24, tunay, napapanaw ang anak ng tao tulad ng nasusulat tungkol sa kanya.
Namatay ang Panginoon tulad ng nasusulat. Muling nabuhay tulad ng nasusulat. At bumalik sa Diyos Ama tulad ng nasusulat sa mga kasulatan. Ngunit sinabi rin niya, ngunit kahabag-habag ang taong iyon na sa pamamagitan niya'y ipagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Kung hindi siya ipinanganak, hindi sana siya mapupunta sa impyerno. Si Judas lang ba ang tanging gaya nito? Siyempre hindi po. Marami po. Kahit sa ngayon, nahuhumaling ang mga tao sa mga makamundong pagnanasa. Laging nag-iisip kung paano magkakaroon ng mas maraming pera. Kapag hindi nagtagumpay ang sarili nilang mga paraan, maghahanap sila ng kahit na anong paraan na kailangan, pandaraya at panloloko, para yumaman lang sa mundo. Naniniwala ako na maraming mga tao ang ganito mag-isip. Sa huli, ipinagbibili nila ang kanilang mga kaluluwa para sa pera. Sinabi ni Jesus, subalit, sinabi niya sa kanya, lalaki, sino ang nagtalaga sa akin upang maging hukom o tagapamahagi sa inyo? Kung iisipin natin ng mabilisan, pwede nating maisip na dahil ang ganoong mga pagtatalo tungkol sa mana ay patuloy na mangyayari, ang Panginoon ay pwedeng magsolusyon. Sa pamamagitan ng pagsasabi, magkano ang mana? Ang mas matanda na kapatid ay kukuha ng mas malaki at ang mas batang kapatid ay dapat kumuha ng kaunti. Kung ginawa niya ang ganito, pwede itong maging halimbawa ng pagre-resolba ng mga pagtatalo sa mga ari-arian. Pero hindi ganoon ang gustong gawin ng Panginoon. Ang talatang ito ang nagsasabi na hindi dumating ang Panginoon upang maghati ng mga ari-arian. Tiyak na hindi siya pumarito para bigyang kasiyahan ang kasakiman ng tao, para kuhaan ang mga mayayaman at ipamahagi ito ng pantay-pantay sa mahihirap, para isulong ang sosyalismo, para itatag ang kaayusang pang-ekonomiya o solusyonan ang mga pisikal na problema. Hindi rin siya dumating para harapin ang mga usapin ng mga mahihirap at mga hinaapi. Dahil hindi lamang ang dalawang taong ito, kundi lahat ng maraming taong naroon ay may kasakiman sa kanilang mga puso. Sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. May kasakiman ang bawat puso ng tao. Magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Sinabi niya, sapagkat ang buhay ng tao, ang layunin ng buhay sa mundong ito, ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Kapag tinitignan niyo ang mga tao sa mundong ito, kahit ngayon, parang ang tanging layunin nila ay ang magkaroon ng pera, mabuhay ng maayos at kumain ng maayos sa aspetong pisikal. Hindi nila iniisip ang tungkol sa tunay na mga pagpapala, pag-asa o layunin ng buhay. Nakapokus lang sila sa kung paano mabubuhay ng maayos. Paano kakain ng maayos sa ngayon? Hindi lamang ang usapin ng pagkain, kundi pati ang mayroon na ay gusto pang magkaroon ng mas marami. At ang kasakimang iyon, ang kasakimang ito ay hindi matatapos hanggang sa sila ay mamatay. Hindi po yun matatapos. Sinabi ko minsan sa isang babaeng may maliit na tindahan, Ginang, dapat kang manampalataya kay Jesus at maligtas. Kailangan mong pag-isipan ang tungkol sa iyong kaluluwa. Noong ibinahagi ko ng ganoon ang ebanghelyo, sumagot siya, ay, masyado akong abala sa hanap buhay ko para pag-isipan ng tungkol sa kaluluwa ko sa langit o sa impyerno. Inuupahan ko ang tindahang ito, nagbabayad ako ng buwan ng renta para mapatakbo ang negosyo ko, at ang pangarap ko ay kumita ng maraming pera, magkaroon ng sariling tindahan at magkaroon ng sariling gusali. Ganoon ang sabi niya.
May mga sariling ninanais din ang mga may hirap na tao. Gusto nilang umasenso ang buhay. Ang ganoong tao, kapag nagkaroon sila ng isang gusali, gusto naman nila ng 2 pa, sunod, 10 pa. At ang kagustuhang iyon ay hindi matatapos. Sinabi ni Jesus sa verse 15, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao, ang layunin ng buhay ng tao, ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Kaya sa verse 16, nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinhaga tungkol sa isang mayamang tao. Nung panahon ni Jesus, ang kayamanan ay hindi tungkol sa pagpapatakbo ng mga malalaking negosyo gaya ngayon, kundi tungkol ito sa pagsasaka o pag-aalaga ng mga tupa o baka. Sinabi niya, ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Sobrang sagana ang ani niya. Verse 17, inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani. Sinabi niya, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Pero hindi pa doon natapos ito. Nagpatuloy pa siya. Verse 19, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Nagkamali ang taong ito. Alam niya na may kaluluwa siya. Sinasabi niya, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Ang kaluluwa ba ay kumakain, umiinom at nabubuhay ng ganon? Parang hindi niya man lang alam kung ano ang kaluluwa. Verse 20, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Sa mga awit 14:1, sinasabi ng hangal, sa kanyang puso walang Diyos. Hindi alam ng hangal ang layunin ng buhay, kung ano ang mga pagpapahalaga o kung ano ang pag-asa, at nabubuhay lang siya para sa pisikal na katawan. Sinasabi sa mga awit 49:20, taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. Dahil ang mga tao ay may kaluluwang nilikha ayon sa larawan ng Diyos, makakatagpo lang sila ng kaligayahan kapag ang mga kaluluwa nila ay nasiyahan sa Diyos at humahawak sila sa pag-asa ng buhay na walang hanggan at langit na ibinibigay ng Diyos. Ngunit ang taong ito, alam niyang may kaluluwa siya. Sabi niya, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Napakahangal na tao. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kinuha ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Sinasabi sa Ecclesiastes 12:7, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Dahil ang katawan na gawa sa alabok na nabubuhay sa pagkain ng mga mula sa lupa, at kapag ito'y namatay, bumabalik ito sa alabok sa lupa. Ngunit ang kaluluwa na nilalang ayon sa larawan ng Diyos ay sinabihan, alalahanin mo rin naman, bago ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Ang layunin ay ang hanapin ng Diyos at itatag ang tamang relasyon sa Diyos bago ang kamatayan. Sa Ecclesiastes 3:21, sinong nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umaakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumababa sa lupa? Ang espiritu ng tao bilang espiritu ay umaakyat sa itaas tungo sa Diyos kapag namatay ang katawan. Sinasabi sa Job 19:26, pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat. Ibig sabihin, ang katawan ay bumabalik sa alabok pagkatapos ng kamatayan. Kapag namatay ang katawan, ang kaluluwa ay hindi mananatili rito.
Kaya iniiwan nito ang katawan at dapat na humarap sa Diyos. Kahit ang mga nagsasabi na walang Diyos ay haharap sa Kanya. Ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ng tao sa mundo ay ang makilala ang Diyos, magkaroon ng tamang relasyon sa Kanya. Gaya ng sinasabi sa Amos 4:12, humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos. Ang paghahanda sa pagsalubong sa Diyos ay ang pinakaimportanteng gawain sa ating buhay dito sa mundo. Ngunit itong hangal na mayamang lalaki ay hindi man lamang naisip ang Diyos o kung ano ang kaluluwa. At sinasabi niya, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng kaluluwa, siya rin ang kukuha nito. Sinasabi sa Kawikaan 27:1, huwag mong ipagyabang ang kinabukasan. Gayunpaman, iniisip lamang ng tao ang mabuhay ng mabuti sa hinaharap. Ngunit hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Sa Santiago chapter 4, ang mga tao ay gumagawa ng plano para sa isang taon o para sa hinaharap. Ngunit sa Santiago 4:14, ano bang iyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ang ating pisikal na buhay ay gaya ng isang singaw na lumilitaw at pagkatapos ay maglalaho. Sa kabila ng kahinaang ito, patuloy pa ring nagpaplano ang tao na parang mabubuhay sila ng ilang daang o libong taon at kakapit sa pag-asa na walang patutunguhan. Tunay na hindi natin nalalaman kung ano ang dadalhin ng isang araw. Kung kukunin na ang kaluluwa mo ngayong gabi, ano man ang naihanda mo, ito man ay kaalaman, karangalan, kapangyarihan, o napakalaking kayamanan, kanino ito mapupunta? Hindi ito sa iyo. Nabasa ko po noon sa dyaryo na bago pumanaw si Lee Kun-hee, na chairman ng Samsung Group, sinabi niya, kapag namatay ako, hindi ko alam kung sino ang makakakuha ng maganda kong bahay. Sino ang hahawak sa susi ng mga magarbo kong sasakyan o kung anong mangyayari sa mga ito. Tama po. Kahit gaano pakaganda ang mga bagay na mayroon ka, hindi mo ito maitatabi habang buhay. Darating din ang lahat sa katapusan. Sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Sinabi ni Jesus, sino kaya sila? At tinuloy niya, verse 21, gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili. Gayon ay dapat siyang naghahanda sa pagsalubong sa Diyos. Subalit hindi mayaman sa Diyos. Ang gayong tao ay hangal. Kaya po, maraming tao, mga taong mayaman na, mga magiging mayaman pa lamang, mga nangangarap maging mayaman, lahat ay nagsusumikap maging mayaman. Ngunit sa mga mata ng Diyos, hindi ba't sila'y mga hangal? Kaya ngayon po pag-usapan natin ang tungkol sa hangal na mayamang lalaki, dahil maaari rin akong maging hangal na mayamang lalaki. Verse 15, Lucas 12:15, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Maging mahirap man o mayaman, hindi kailanman magiging masaya ang taong sakim ang magkaroon ng kahirapan at magkakaroon siya ng kahirapan hanggang sa huli. May pakikipagtalo sa sarili, pakikipagtalo sa pamilya, at matinding pakikipagtalo sa maraming taong nakapaligid sa atin. Kaya sa Santiago 1:15, at kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ano ang naipapanganak nito? Alam po ninyo? Ito'y nanganganak ng kasalanan. At kapag ang pagnanasa ay naipaglihi, ang pagnanasa ay lumalaki at nakakagawa ng kasalanan, nadadaya mo ang iyong budhi. Santiago 1:15, at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Sa huli, ito ang kamatayan. Hindi lamang ang kamatayan ng laman, kundi maging ang ikalawang kamatayan na lagpas sa pisikal na kamatayan, ang lawa ng apoy. At kapag tinignan natin sa unang Timoteo 6:7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Dumating kang walang dala, aalis kang walang dala. Tulad ng kasabihan, dumating ng walang dala, aalis ng walang dala.
Dumating ng walang dala, aalis kang walang dala. Kaya huwag kang maging sakim sa walang kabuluhan. Unang Timoteo 6 verse 8. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masaya na tayo sa mga ito. Kung mayroon kang pagkain at damit, dapat ay masiyahan ka na rito. Madalas kong binabanggit si Steve Jobs sa aking mga Bible seminar. Siya ay isang matagumpay na tao. Siya ang lumikha ng Apple smartphone. Ngunit nahatulan siya sa kamatayan dahil sa pancreatic cancer. Kahit matapos ang kanyang operasyon, nagsalita siya sa pagtatapos ng pag-aaral sa Stanford University. Isang makabuluhang bagay ang sinabi niya sapagkat nalalaman niyang papalapit na ang kamatayan sa kanya. Kung iniisip ninyo ang tungkol sa katotohanan, lahat tayo ay mamamatay. Tutulungan kayo nitong magdesisyon sa mga mahalagang bagay. Yumaman ako at patuloy akong nagpagal para kumita. Ngayon, nalaman kong isa akong hangal. Namuhay ako na parang isang hangal. Kaya kung titignan po natin sa Google, makikita po natin ang mga eksaktong salita na sinabi niya. Mga salita na sinabi ni Steve Jobs. Kaya sinabi niya na naunawaan niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa kumita ng pera. Isang bagay na naunawaan niya bago siya mamatay. May isang bagay na mas mahalaga kaysa kumita ng pera. Ano po ito? Hindi po niya sinabi kung ano iyon. Ngunit naunawaan niya na mas mahalaga ito kaysa kumita ng pera. Dapat nating lutasin ang problemang ito. Ito ay problemang espiritual. Sinabi sa Ecclesiastes 5:15, kung paanong siya'y lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad siyang dumating. Wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Ito'y walang kabuluhan. Tunay na naparito tayo sa mundo na hubad. Sinasabi ito ng mga matatanda. Noong una, kapag may ipinapanganak, dinadalan nila sila ng pagkain. Ngayon, hindi na. Sinong nagdadala ng anumang bagay? Sa ating bansa, may mga taong nagsimula sa wala at naging mga pangulo ng malalaking kumpanya. Ngunit hindi sila nabuhay ng matagal at umalis silang may puwang sa kanilang mga puso. Magkakatulad ang mga huling salita ng mga mayamang tao sa Amerika kapag ang kanilang kamatayan ay dumating na. Walang anuman. Nang sila'y nabubuhay pa, nabuhay sila na walang pag-intindi sa halaga at paraan para lamang kumita ng pera. Ngunit kapag dumating na ang kamatayan, sinasabi nila, ano ito? Sapagkat walang naroon. At ngayon, ang anak ni David na si Solomon na naghari sa maraming lupain na sinakop ng kanyang ama na si David ay naging hari ng Israel. Si Solomon ay isang taong tinamasa ang lahat ng kayamanan at karangalan na hindi ito ninais. At isinulat ang Kawikaan at Ecclesiastes, ang awit ng mga awit. Ang tatlong aklat ng Biblia na ito ay tunay na nasa ilalim ng Espiritu Santo. Kaya sa Ecclesiastes 1 verse 1, anak ni David, hari sa Jerusalem. Hindi sinabing Solomon, kundi ang mga salita ng mangangaral. Binigay ng Diyos ang lahat ng kayamanan at kaluwalhatian. Binigay niya sa isang tao ang lahat ng nais ng tao sa mundo. Nakatira siya sa isang palasyo na gawa sa ginto, pilak at mahalagang mga bato. Ang mga hari noon ay patuloy na lumalapit kay Solomon, dala ang kanilang mga ginto at pilak at mga kayamanan.
upang makita ang karunungan at kaluwalhatian na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang mga kubyertos ni Solomon ay gawa lahat sa ginto. Mayroon siyang napakaraming ginto na hindi niya ito magamit. Mayroon din siyang mga gintong kalasag. Siyempre po, ginamit niya ito bilang dekorasyon at pinuno ang palasyo. Mayroon siyang makapangyarihang hukbo at maraming mga asawa at asawang lingkod. Sa anumang pagkakataon, sinabi niya, ginagawa niya ang lahat ng nais niya at nakikita ng kanyang mga mata. Walang ibang katulad ni Solomon sa mundong ito. Sino ang nakagawa ng lahat ng mga bagay na ninais ng kanilang puso at nakita ng kanilang mga mata? Ngunit kung titignan ninyo, Ecclesiastes 1:2, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan. Ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Ginamit ang salitang walang kabuluhan ng 5 ulit sa isang talata sa Biblia. Mula chapter 1 hanggang 12, ang salitang walang kabuluhan ay ginamit ng 37 na ulit sa Ecclesiastes. Sa English po ito ay bane, walang kabuluhan. Kaya kung titignan natin sa awit 39, kung titignan po natin mula sa verse 4 hanggang 7, awit 39, nang sakupin ni Haring David ang mga banyagang nasa palibot niya at nakapagtayo ng isang kaharian. Nakakamangha po ito. Matapos masakop ni Napoleon ang ilang mga lupa, mayabang niyang sinabi, wala sa diksyonaryo ko ang salitang imposible. Ngunit nang ipinatapon siya sa isla ng Saint Helena, nang matalo siya sa Battle of Waterloo, sinabi niya, nabigo ako, nawasak ako. Ngunit sinabi rin niya ang isang tanyag na kasabihan, Jesus na taga Nazaret, nagtagumpay ka. May sinabi siyang espesyal, maraming tao ang nagbigay ng katapatan sa akin. Ngunit lahat sila ay iniwan ako. Ngunit si Jesus ng taga Nazaret, si Jesus na namatay sa krus, ikaw ang nagtagumpay. Gaano karaming tao ang umiibig kay Jesus at sumusunod sa Kanya at nagbibigay ng kanilang buhay para sa Kanya. Ikaw ang tunay na nagtagumpay. Sinabi ni David sa awit 39:4, Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Sinabi niya ang mga bagay na iyon samantalang siya ang pinakamaluwalhating hari. Ang aking katapusan, ang huling araw ng kanyang laman. Ang aking katapusan at kung ano ang mga sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Narito ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal at sa paningin mo'y tulad sa walang aking buhay. Tunay na bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Ang aking buhay ay kasinlaki lamang ng iilang dangkal sa paningin ng Diyos. Kung maglalagay ka ng langgam sa palad mo, malalaglag ito agad at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Ngayon ay nagtagumpay na ako. Nasa akin na ang lahat. Bagamat sabihin kong matibay na ako, lahat ay walang kabuluhan. Tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila ay nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Nalalaman ito ni David. Abala ang lahat sa walang kabuluhang bagay. Nag-iipon ng kayamanan. Kayamanan, higit at higit pa. Awit 39 verse 6. Tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Verse 7. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Totoo po ito. Ito ang dakilang si Haring David. Kaya't ang sanlibutan ay walang kabuluhan. Ang lahat ay walang kabuluhan. Ang aking pag-asa ay tanging sa Panginoon. Kaya nga, lubos na minamahal ng Diyos si David. Ngayon po, dapat nating maunawaan ang katotohanan ito. Buksan po natin saglit sa Ecclesiastes. Dahil lagi lamang ako ang bumibigkas ng Biblia, tingnan natin. Ecclesiastes chapter 9, verse 3. Basahin natin ang sabay-sabay. Ito'y isang kasamaan sa lahat na ginawa sa ilalim ng araw, na isang kapalaran ng dumating sa lahat. Gayon din, ang puso ng mga tao ay puno ng kasamaan, at ang kaululan ay nasa kanilang puso habang sila'y nabubuhay
At pagkatapos niyon ay nagtutungo sila sa kamatayan. Ang puso ng mga tao ay puno ng kasamaan. Ang kasakiman ay masama. Hindi po ba? Kahit na naparito tayo sa mundong ito, nang walang anumang dala, dapat tayong maging palaging handa sa pag-alis. Ngunit nabubuhay tayong parabang mabubuhay tayong magpakailanman. Hindi ba ito'y kabaliwan na nasa kanilang puso habang sila'y nabubuhay? Ito po ay totoo. May mga taong nahuhumaling sa romantikong relasyon. May mga taong nawawala sa katinuan. May mga artistang nababaliw sa babae. Ngunit ang pagkabaliw ng ganon ay walang kwenta. Ang mga lalaki ay nawawala rin sa katinuan. Ang iba'y nabubulag sa kanilang pagnanasa sa kasakiman at nawawala sa sarili. Wala silang tamang pag-iisip, nababaliw sila. Maging ang mga negosyante. Kung makokontento lamang sila sa tapat na paggawa, ngunit hindi sila tumitigil. Gamit ang kanilang anumang paraan na kinakailangan dahil sa makamundong pagnanasa, nabubuhay silang may kaululan sa kanilang mga puso at kaululan ay nagtutungo sa kamatayan. Kaya naman ngayon, tignan natin sa verse 4. Ecclesiastes 9 verse 4. Anong sabi? Subalit siya nakasama ng lahat na nabubuhay ay may pag-asa, sapagkat ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon. Ang verse na ito ay talagang nakakawili. Anong silbi ng isang leon kung ito'y patay? Maging ang buhay na aso ay mas mainam kaysa patay na leon. Tama? Huwag ninyong iinggitan ng mga mayayaman. Kahit gaano nilalapa ng isang tao ang lahat ng bagay gaya ng leon, kung bigla siyang namatay, lahat ay walang kabuluhan. Subalit siya, nakasama ng lahat na nabubuhay ay may pag-asa. Kung ikaw ay ligtas, makikilala ka mula sa mga buhay at sa mga patay. Ang kahulugan ng kaligtasan ay ang pagiging buhay na espiritual. Kapag naipanganak kang muli, kabilang ka na sa mga taong may buhay. Kawikaan 23, verse 4 at 5. Huwag magpakapagod sa pagpapayaman, maging matalino ka na ang sarili mapigilan. Kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparam sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong langit. Kahit na ang tao ay may kasakiman, dapat nilang matutunang magpigil. Gaya ng paggawa at pagpapagal, kapag ang isang tao ay yumayaman gamit ang kanilang sariling talento, pagsisikap at sakripisyo, ang mga Kristiyano ay mayroong layunin sa paggamit ng kayamanan na yon. Hindi po ba? Tama po. Maaari nilang gamitin ang kanilang kayamanan para makatulong sa pagliligtas ng mga kaluluwa mula sa impyerno o tumulong sa mga mahihirap na kapatiran kay Kristo. Napakagandang gamitin ito sa talagang mahalaga at makabuluhang layunin. Tama? Hindi ko sinasabi na huwag nang kumita ng pera, kundi kumita ng tapat. Maraming pwedeng gawin sa tapat at masigasig na kinikita. Kaya kung titignan sa Efeso 4:28, Efeso 4:28, tignan muna natin sa Kawikaan 23. Balikan natin verse 4 at 5. Huwag magpakapagod sa pagpapayaman. Maging matalino ka na ang sarili mapigilan. Kapag napadako doon ng iyong paningin, iyon ay napaparam. Sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Huwag magpakapagod sa pagpapayaman. Maging matalino ka na ang sarili mapigilan. Tandaan niyo po, kahit tayo may kasakiman, dapat matutunang magpigil. Magsipag. Magpagal. Kapag ang isang tao yumayaman, gamit ang sariling talento nila, pagsisikap nila, nagsasakripisyo sila. Okay? Ang mga Kristiyano ay mayroong layunin sa paggamit ng pera, ng salapi, ng kayamanan. Ang kanilang kayamanan ay dapat talagang gamitin para makatulong sa pagliligtas ng maraming mga kaluluwa. Kailangan tumulong sa mga marami nating kapatid na naghihirap.
gamitin sa talagang mahalaga. Napakaganda nito. Tama po? Kailangan nating kumita ng pera. Maaring pwedeng gawin basta tapat at masigasig na kinikita. Sa Efeso chapter 4, ngayon sa verse 28, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Kung ang isang tao ay kayang gumawa sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay upang makatulong sa mahihirap, iyon ay tunay na kapaki-pakinabang. Ngunit sinasabi ng Biblia, maging matalino ka na ang sarili ay mapigilan. Dapat tayong magpigil sa sarili at hindi patuloy na nagpaplano kung paano kumita ng mas maraming pera. Kaya kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparam. Dapat nating ibaling ang ating paningin sa Diyos at magalak sa buhay na walang hanggan at sa pag-asa na ipinagkaloob niya sa atin. Dapat tayong makontento at magalak sa buhay natin kasama ang Diyos. Sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad, na gaya ng agila patungong kalangitan. Sa ibang mayamang tao, maaaring biglang mawala ang lahat. Kapag namatay sila, ang lahat din naman ay maglalaho. May mga nagsasabi, kaya nga dapat natin itong itali para hindi lumipad. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa real estate, ngunit kahit itali mo ito, makakahanap pa rin ito ng paraan para makalipad. Pumunta man ito dito o doon, wala itong silbi. Kaya huwag tayong maging mga hangal sa harapan ng Diyos. Dapat nating maunawaan kung paano ba talaga maging matalino. Ngunit kung titignan ninyo sa 2 Timoteo 3:1-2, ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw, darating ang mga panahon ng kapigatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Dahil iniibig nila ang kanilang sarili, iniibig nila ang pera. Iniisip nila, kapag kumita sila ng mas maraming pera, magbibigay ito ng kasiyahan sa kanila. Naniniwala sila na maiingatan sila ng pera nila at magiging sigurado ang kinabukasan nila. Ito ay mukhang bahagyang totoo, ngunit bahagya ring mali. Pero hindi po ito lubusang tama. Huwag nating ilagak ang ating pag-asa sa mundong ito. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Kaya nga sinasabi, maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, suwail sa mga magulang, sumusuway ng mga tao, ay sinusuway ng mga tao, maging ang kanilang mga magulang dahil sa pera. Verse 3, walang utang na loob, mababangis. Ang mga tao ay nagiging malupit at agresibo, kakaiba, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos. Iniibig nila ang kayamanan ng mundong ito kaysa sa Diyos. Sapagkat naniniwala silang magbibigay sa kanila ng kagalakan at kasiyahan ang kayamanan. Iniibig nila ang panandaliang kasiyahan kaysa sa Diyos. Kaya sa Colossus chapter 3 sa verse 5, anong sinasabi nito tungkol sa kasakiman? Hindi nyo alam? Kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung may kasakiman sa puso, kagaya ito ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang kasakiman ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ang taong may kasakiman ay mas iniibig ang kayamanan kaysa sa Diyos. Siyempre po, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa taong iyon. May mga tao sa luma at sa bagong tipan na nawasak dahil naging sakim sa kayamanan. Ang kumakatawan dito ay matatagpuan sa Josue chapter 7 verse 20. Nung lumabas sa Ehipto ang mga Israelita at pumasok sa lupain ng Kanaan, sinakop nila ang lungsod ng Jericho.
Ipinag-utos ng Diyos na lahat ng samsam mula sa Jericho ay italaga para sa kanya at dapat ialay sa kanya. Ngunit nakita ni Akan ng magandang balabal mula sa Shinar na talagang nagustuhan niya, kasama ng ilang pilak at ginto. Kaya kinuha niya ito at ibinaon sa lupa. Kahit na nagtagumpay ang mga Israelita labanan sa Jericho, noong pumunta sila upang sakupin ang maliit na lungsod ng Ai, anong nangyari? Natalo sila sa harap ng mga mamamayan nito. Mayroong 36 na mga tao ang namatay doon sa digmaan. Dahil sa pagkatalong ito mula sa mga dayuhan, natakot ang mga Israelita na ang ibang bansa ay babangon at wawasakin sila. Sumigaw sila sa Diyos na nagtatanong, Panginoon, anong nangyari? Habang umiiyak sila at nananalangin, sumagot ang Diyos at sinabi, may isa sa inyo na ninakaw ang nakatalaga para sa akin. Ang tagumpay sa Jericho ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang lahat ng samsam ay sa Kanya. Ngunit may isang taong kinuha niya yung nakatalaga para sa Panginoon. Nagkunwari si Akan na parang wala siyang ginawang mali. Ngunit ang mga itinalagang bagay sa Diyos ay sa katunayan nasa ilalim ng sumpa. Josue 7:12, ako'y hindi nasasama sa inyo, malibang puksain ninyo ang mga itinalagang bagay sa gitna ninyo. Ito ay isang seryosong sitwasyon. Kaya sinabi ni Josue, sino ang gumawa nito? Ngunit wala ni isang nagsalita, na natili silang tahimik. Kaya wala silang nagawa kundi magpalabunutan. At pagtagal nalaman ang ginawa ni Akan. Tinanong siya ni Josue, ano ang ginawa mo? Doon lamang umamin si Akan. Josue 7:21, nang aking makita sa mga sinamsamang isang magandang balabal na mula sa Shinar, ang 200 siklong pilak at ang isang barang ginto na 50 siklong timbang ay akin ngang ninasa at kinuha. Ang mga iyon ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyon. Kaya pumunta sila at tinignan at gaya ng sinabi niya, ang mga ninakaw na bagay ay nakatago nga doon. Kaya sa Josue 7:25, at sinabi ni Josue, bakit mo kami dinalhan ng kaguluhan? Dadalhan ka ng Panginoon ng kaguluhan sa araw na ito. Kaya kinuha nila si Akan kasama ng kanyang asawa at mga anak, mga hayop, mga tupa at lahat ng mayroon siya, maging ang mga bagay na itinago niya. Naghukay sila at pinagbabato sila hanggang sa mamatay. Ito'y nakakatakot na hatol. Ang kwentong ito'y matatagpuan mula sa Josue chapter 7 verse 20. Basahin niyo ito mamaya. May isa pang tao, si Gehazi, ang lingkod ni Eliseo. Kung titignan ninyo mula sa 2 Hari 5:20, makikita ninyo ang kwento ni Naaman. Si Naaman ay isang punong kawal ng hukbo ni Aram. Siya po ay ketongin. Ngunit may isang batang babaeng Israelitang bihag at naglilingkod siya sa asawa ni Naaman. Sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon ang tungkol sa propeta sa Israel. 2 Hari 5:3. Sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, sana'y naroon ang aking Panginoon na kasama ng propeta na nasa Samaria. Kanyang pagagalingin siya sa kanyang ketong. Gayunman, siya po ay desperado. Kaya hindi niya kayang baliwalain kahit ang mga salita ng aliping dalagita. Sinabi nito na may isang propeta sa Israel at siya ay naniniwala. Kaya't nang nalaman ito ni Naaman, isinama niya ang kanyang mga alipin at nagdala ng mga kaloob at hinanap si Eliseo. Siya ay isang makapangyarihang pinuno ng militar ng Aram. Ngunit nang marinig ni Eliseo na dumating na ang kapitan, hindi man lang siya lumabas upang salubungin siya. Sa halip,
Sinugo niya ang kanyang lingkod upang maghatid ng mensahe. Ikalawang Hari 5:10, humayo ka at maligo sa Hordan ng 7 ulit. Ang iyong laman ay manunumbalik at ikaw ay magiging malinis. Kaya nagalit si Naaman. Akala ko'y tiyak na lalabasin niya ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at iwawasiwas ang kanyang kamay sa lugar at pagagalingin ng ketongin. Ngunit hindi man lang lumabas ang propeta upang tignan siya. Sa halip, nagpadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Humayo ka, maligo ka sa ilog Hordan. Ikalawang Hari 5:12. Hindi ba ang Abana at ang parpar na mga ilog ng Damasco ay higit na mabuti kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako maaaring maligo sa mga iyon at maging malinis? Nagalit siya at sinabi, sa palagay mo ba ay naparito ako dahil wala kaming mga ilog? Iniinsulto niya ang hukbo ng Aram. At dahil doon, sinubukan niyang bumalik na lang. Malaking pagkakamali sana kung umalis na lang siya ng ganon. Ngunit ang kanyang mga lingkod ay nagsalita at nagsabi, Ama ko, iniutos sa iyo ng propeta na gumawa ng... Kung iniutos sa iyo ng propetang gumawa ng mahirap na bagay, hindi ba gagawin mo? Lalo na nga kung sabihin niya sa iyo, maligo ka at maging malinis ka. Ba't hindi mo na lang gawin ang sinabi niya? Gaano ba kahirap ang paglubog ng iyong sarili sa ilog Hordan ng 7 beses? Sabi ng mga lingkod, sabi ni Naaman, alam niyo, may punto kayo. Kaya nakapag-desisyon siyang subukan ito. Siya'y lumubog. Okay? Lumubog siyang muli. Ganoon pa rin. Ang kanyang ketong marahil ay mukhang mas lumala, namamaga at nakakakilabot. Nang siya'y pasuko na, sinabi nila, sige pa, 1 beses na lang. Minsan na lang, 7 beses dapat. Sinabi niya, okay, sige, gagawin ko. At pagkatapos, kaya't lumusong siya. At 7 ulit na lumubog sa Hordan, ayon sa sinabi ng tao ng Diyos. Ang kanyang laman ay nanumbalik, na gaya ng laman ng isang munting bata at siya'y naging malinis. Tunay na ang Diyos ang nagpagaling sa kanya. Kaya't bumalik si Naaman kay Eliseo at sinabi, salamat, pinagaling mo ako sa aking ketong. Pagkatapos ay sinubukan niyang ibigay kay Eliseo ang mga regalong dinala niya bilang tanda ng pasasalamat. Kaya't tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. Ngunit tumanggi si Eliseo na kumuha ng kahit ano. Ngunit kanyang sinabi, habang buhay ang Panginoon na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap ng anuman. At ipinilit niya na ito'y kanyang kunin, ngunit siya'y tumanggi. Lubos niyang tinanggihan ito. Sinabi ni Naaman, kung hindi, hayaan mong bigyan ang iyong lingkod ng lupang kasindami ng mapapasa ng 2 mola. Sapagkat buhat ngayon, ang iyong lingkod ay hindi na maghahandog ng handog na sinusunog o alay man sa ibang mga Diyos, kundi sa Panginoon. Alam ni Eliseo na bagamat gumaling na si Naaman sa ketong, hindi siya makakapaglingkod sa Diyos dahil nagmula siya sa isang bansang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nang paalis na si Naaman, nakita ni Gehazi na lingkod ni Eliseo ang mga regalo at naisip niya, sayang ang hindi pagtanggap sa mga ito. Naisip niya na maaari niyang kunin ang mga ito at itago ang ilan para sa kanyang sarili. Kaya't lihim siyang sumunod kay Naaman. Naglakad siya sandali. Sinabi niya sa kanya, at kanyang sinabi, lahat ay mabuti. Sinugo ako ng aking Panginoon upang sabihin na may kararating pa lamang sa aking mula sa lupaing maburol ng Ephraim na 2 binata sa mga anak ng mga propeta. Bigyan mo sila ng 1 telang pilak, ng 1 talentong pilak at 2 pampalit na bisan. Ayon sa kanyang nais, ang mga regalo ay ikinarga niya sa mga hayop. Matapos matanggap ang mga ito, itinago ni Gehazi ang mga gamit sa kanyang bahay. Alam ni Eliseo lahat. Saan ka nang galing, Gehazi? At kanyang sinabi, ang iyong lingkod ay walang pinaroonan. Panahon ba upang tumanggap ng salapit mga bisan, ng mga olibuhan at mga ubasan, ng mga tupat mga baka, mga aliping lalaki at babae? Kaya't ang ketong ni Naaman ay kakapit sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. Kaya't ang ketong na kay Naaman ay ipinasa kay Gehazi. Siya naging maputi na parang niebe. Kaya si Akan, Gehazi ay kapwa halimbawa ng mga taong isinumpa dahil sa kasakiman. Sa bagong tipan, sa aklat ng mga gawa, makikita natin ang kwento ni Ananias at ni Sapira. Ibinenta ng unang mga Kristiyano ang kanilang lupain, bahay at ari-arian at dinala ang mga nalikom at inilagay sa paanan ng mga apostol. Ang nangunguna sa mga bagay na ito ay si Bernabe. Bakit?
Dahil ang mga sinaunang Kristiyano ay tunay na naunawa ng pag-ibig ng Diyos at labis na nagpapasalamat na handa silang ibigay ang anumang bagay para sa Diyos, maging ang kanilang buhay. Subalit kapag nakita ninyong pinaliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alam nga ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Lucas 21:20. Yan ang sabi ni Jesus. Malapit nang mawasak ang Jerusalem. Ang araw kung kailan ang Jerusalem ay nawasak sa pamamagitan ng pagdadala ng isang hukbong Romano sa mga Hudyo na pumatay kay Jesus. At ang araw kung kailan ang Israel ay nawasak. Kaya walang pag-asa sa Jerusalem. Subalit kapag nakita ninyong pinaliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alam nga ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Kung nais nilang mabuhay, kailangan nilang tumakas kaagad. Ibig sabihin, kailangan nilang ibenta ang kanilang mga bahay at lupain sa loob ng Jerusalem. Mga Gawa 4:35. At inilagay nila ang mga ito sa paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kailangan ng sinuman. Walang sinumang naghirap sa kanila. Ang salitang ito ay matatagpuan sa Gawa chapter 4. Nang panahong iyon, ipinagbili din ni Ananias at Sapphira ang lahat. Dahil si Bernabe ang nanguna dito, sinunod ng lahat ng kanyang halimbawa. Ngunit palagay nila ay labis na ibigay ang lahat. Kaya sinabi nila sa isa't isa, itago natin ang kaunti para sa ating sarili. Kailangan natin ito para mabuhay. Tama, gawin natin iyan. Kaya habang ang iba ay nagbigay ng lahat, lihim nilang itinago ang ilan. Ngunit alam ito ni Pedro, tinanong niya si Ananias, ito ba ang kabuuang halaga na tinanggap mo para sa lupain? Oo, sagot niya, dinala ko ang lahat. Mga Gawa 5:3, bakit napadaig ka kay Satanas at nagsinungalin ka sa Espiritu Santo? Nagsinungalin si Ananias at bumagsak na patay. Sinabi ni Pedro, mga Gawa 4:5, nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba iyon ay nananatiling iyo? At nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo pa rin kapangyarihan? Bakit naisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungalin sa mga tao, kundi sa Diyos. Nang hindi ito nalalaman, lumapit si Sapphira. Mga Gawa 5:8. Sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang halaga ng lupa. Sinabi niya, oo, sa gayong halaga. Sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo upang subukin ang Espiritu ng Panginoon? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Mga Gawa 5:9-10, sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang subukin ang Espiritu ng Panginoon? Tignan mo, nasa pintuan ang mga paa ng mga naglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. Agad siyang bumagsak sa kanyang paanan at namatay. Pagkatapos nito, gaano kaya natakot ang mga tao? Siguro naisip nila, huwag tayong magsisinungaling sa Espiritu Santo. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kanyang inihandog. Ang problema ay nagsinungaling siya sa Espiritu Santo at sa Jerusalem. Kung nag-atubili sila at hindi ito ipinagbili, mamamatay sana sila dahil sa kanilang ari-arian. Bakit kaya lumingon ang asawa ni Lot at naging haliging asin habang ang Sodoma at Gomora ay nawasak? Sa sandaling iyon, lumingon siya sa likod at naging haliging asin. Kung siya'y walang anuman, maaring mas madali sa kanya na magpatuloy. Ang mga namatay dahil sa kanilang kasakiman. Ibinenta ni Judas Iscariote si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak at dumiretso sa impyerno. Gaano karaming mga tao ang nawasak dahil sa kasakiman ngayon? Kung ang isang tao ay sakim sa kayamanan, ang kanyang puso'y puno ng pag-ibig sa salapi at wala ng puwang para sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sinasabi, verse 15, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Lucas 12 verse 15, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Sinabi ni Jesus na ang halaga, ang pag-asa at layunin ng isang buhay ay hindi natatagpuan sa kasaganaan ng ari-arian.
Kanyang nilinaw na ang kasiyahan ng buhay at layunin ng buhay sa mundong ito ay hindi nakabatay sa material na kayamanan. Sa mga awit, number 62, verse 10, sinasabi na kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong ilagak doon ang inyong puso. Kung ang mga kayamanan ay lumago. Mayroong panahon na ang kayamanan ay lumalago. Ngunit tayo ay sinasabihan na hindi natin dapat ituon ang ating puso sa mga ito at huwag masyadong mag-atubili kung ito ay lumago o mabawasan. Sa unang Timoteo 6:17, sinasabi na huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak. Ang pera ay maaaring narito ngayon at bukas ay wala na. Pinapahintulutan ng Diyos na yumaman ang mga tao na minsan at maging dukha naman sa ibang pagkakataon. Kailangan lamang nating mabuhay sa kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ang mahalaga ay tayo ay nabubuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak. Ecclesiastes 5:10. Sinasabi na siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi o siya mang umiibig sa kayamanan na may pakinabang. Ngunit ano po bang sinasabi ng mga tao tungkol sa kayamanan? Sila ay namumuhay ng maayos, sila ay matagumpay. Kadalasan ay tinitignan ng mga tao ang mayaman na matagumpay at kagalang-galang at ang mga dukha naman bilang bigo at mas mababa pa. Ngunit, tama po ba na sukatin ang katauhan ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang kayamanan gaya nito? Sinasabi ni Jesus, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Ang tunay na halaga ng isang tao ay dapat na matagpuan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinaw na layunin at pag-asa sa buhay. Ang pamumuhay ng tama ng ayon sa salita ng Diyos ay ang tunay na kahulugan ng maayos na pamumuhay. Tama po ba? Ang ibig sabihin ng isang tao ay namumuhay ng maayos sapagkat mayroon silang maraming pera. Ito po'y maling paggamit ng salita. Ang ganong tao ay hindi namumuhay ng maayos, kundi sila'y namumuhay ng mali. Para sa mga Kristiyano, ang pera ay isang bagay na dapat kitain ng may kasipagan sa pamamagitan ng karunungan at pagsisikap. Sapagkat bilang Kristiyano, marami tayong mahalagang mga dahilan upang gamitin ang pera. Hindi natin ito ginagamit para lang sa ating sariling kasiyahan. Kailangan natin ng mga material na bagay upang makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Tayo rin po ay tinawag upang suportahan ang ating mga kapatid na nangangailangan. Kapag hinayaan ng mga tao na madala ang kanilang puso ng kayamanan, ang kanilang kaluluwa ay mamamatay. Kapag ang isang palakay nahulog sa isang imbornal, ito ay mamamatay. Parehas din. Kapag ang isang tao ay nahulog sa hukay ng pera, sila ay mamamatay. Kapag tayo kumita ng pera, malaya tayo kung saan natin ito gagamitin. Hindi natin ito dapat panghawakan ng masyadong mahigpit. Alam niyo po, Ecclesiastes 5:13. Ecclesiastes 5:13. May malubhang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw. Ang mga yaman ay iniingatan ng may-ari niyon sa ikapapahamak niya. Sinasabi na mayroong tao na nag-iingat ng kanilang kayamanan sa paraan na nasasaktan na nila ang kanilang sarili sa huli. Ibig sabihin na kapag binantayan mo ang iyong kayamanan sa maling paraan, maaari kang masaktan sa huli. May narinig akong kwento, mayroon pong isang tao na malapit nang tumanggap ng kanyang doctoral degree. Sa araw mismo ng kanyang pagtatapos, siya ay dapat na magmamana ng malaking halaga mula sa kanyang mga magulang.
at magpakasal sa isang magandang babae. Kaya pagkatapos niyang matanggap ang kanyang degree, siya ay umalis. Ano po sa palagay niyo ang nangyari? Siya ay nasagasaan ng taxi at namatay. Narinig ko ito noon. Ngayon, anong silbi ng degree para sa kanya? Ano ang gamit ng lahat ng mga kayamanan na iyon? Nagplano siya na mamuhay ng tila panaginip na buhay kasamang isang magandang babae. Ngunit, ang lahat ng ito ay naglaho. Hindi ko po sigurado kung naalala ninyo ito. Ngunit ilang taon na nakalipas, sinubukan ng Korean Air Flight na lumapag sa Guam. Nakarating na po ako sa Guam ng maraming beses at isang bagay ang aking napansin na ang mga eroplano laging dumadating sa kalagitnaan ng gabi. Mukhang ito lamang ang time slot na ibinigay sa kanila upang makalapag. Ngunit ang mismong flight na ito habang sumusubok na lumapag ay bumagsak sa isang bundok dahil sa maling pagkalkula ng piloto at lahat ng sakay nito ay namatay. Siyempre po maraming mga bagong kasal at mga turista sa flight na iyon. Ngunit pagtagal nalaman na mayroong isang pamilya na nakasakay at bawat miyembro ng pamilyang iyon ay namatay. Ayon po sa mga ulat, ang pamilyang iyon ay tumira sa US sa loob ng maraming taon. Nagtrabaho ng mabuti at dumaan sa maraming kahirapan. At pagtagal, kumita ng maraming pera. Kaya sinabi nila, tumigil na tayo sa pagpapagod. Bumalik na tayo sa ating sariling bayan. Bumalik na tayo sa Korea at mamuhay ng mapayapang buhay. Magbiyahe tayo paminsan-minsan sa ibang bansa at mag-enjoy ng sama-sama bilang isang pamilya. At ang unang trip na kanilang ginawa, magpunta sa Guam. Ang buong pamilya ay namatay. Ito po yung napabalita. Walang sino man ang nakakaalam kung kanino napunta ang kanilang kayamanan o anong nangyari dito. Ngunit iyon ba ay mahalaga sa ngayon? Kaya huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung anong dadalhin ng isang araw. Malaya po tayo na gumawa ng mga plano, ngunit wala po tayong katiyakan na ang mga ito ay mangyayari na kagaya ng ating iniisip o kaya ay namumuhay tayo ng masaya kagaya ng ating inaasahan. John 6:27, sinasabi, huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Sinasabi na ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ay ang pagkain patungo sa buhay na walang hanggan. Nang si Jesus ay tuksohin ng dyablo, siya ay nag-aayuno sa loob ng 40 araw. Sa sobrang pagod, siya ay sobrang pagod na pagod. Sinabi na siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw. Ngunit hindi ko alam kung paano niya po ito natiis. Pagkatapos ang dyablo ay nanukso at nagpakita. Kung ikaw ang anak ng Diyos, Mateo 4:3. Anong ibig sabihin ng kung? Nais ng dyablo na si Jesus ay magduda na siya ang anak ng Diyos. Kung ikaw ang talaga ang anak ng Diyos, bakit gutom na gutom ka? Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito'y maging tinapay. Mateo 4:3. Gawin mo na lang itong tinapay at kumain ka. Ano pong sinabi ni Jesus? Sinabi ba niya, nakalimutan ko. Siya mismo nagsabi na kaya ng Diyos na magbangon ng mga anak ni Abraham mula sa mga bato. Sinabi ba niya na, tama, dapat ginawa ko na lang tinapay ang mga batong ito? Lubos kong nakalimutan ng tungkol dito. Hindi po. Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Mateo, chapter 4:4. Hindi lamang sa pisikal na pagkain ang kailangan ng mga tao, kundi gayon din ang spiritual na pagkain. Hindi po ito mali, ngunit hindi po ito ang eksaktong sinasabi ni Jesus. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito po ay dahil hindi nila alam ang salita ni Jesus. Si Jesus ang salita na naging katawan, naging tao. Ang ibig sabihin nito, ang issue ng pamumuhay ng pagkain ay hindi lamang ito mahalagang bagay, kundi ang pagsunod sa salita ng Diyos ang tunay na mahalaga. Alam niyo po ba? John chapter 4 nang dumaan si Jesus sa Samaria, si Jesus labis na napagod, nauhaw, nagutom. Kaya't pumunta ang mga alagad sa nayon upang bumili ng pagkain at bumalik kay Jesus. Sabi sa verse 31, kumain ka na, Rabay? Sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman.
Kaya't sinabi ng mga alagad sa isa't isa, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? John 4:31 hanggang 33 po iyon. Wala po. Hindi siya kumain ng anuman. Humingi siya ng tubig sa babaeng Samaritana, ngunit nakalimutan niyang bigyan siya ng tubig at tumakbo papuntang bayan ng Samaria. Pero ang sabi ni Jesus, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. John 4:34. Ang pagkain ni Jesus ay ang gawin ng kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya at tapusin ang kanyang gawain. Mga kapatid, ang ating goal ay hindi lamang malaman ang maraming bagay sa kasulatan, kundi kung marami tayong alam, dapat din nating sundin ang salita. Ang pagsunod sa salita, ang ibig sabihin niya sa pagkain. Kaya sa Job 23:12, sabi doon, ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Job 23:12. Sinabi ni Job na ang pagsunod sa salita na mula sa bibig ng Diyos ay higit na mahalaga kaysa regular na pagkain para sa katawan. Ang ating buhay ay dapat na buhay na sumusunod sa salita ng Diyos. Ang matuto ng maraming mga bagay ay mahalaga. Ngunit ang kaalaman o malaman lang ay hindi pagkain. Ang pagsunod. Kapag sinunod mo ito, ay nagiging sayo ito. Sa mayamang lalaki na nag-imbak ng maraming ari-arian, sinabi ni Jesus, hangal. Sa panahon ngayon, hindi lang ito tungkol sa pagtatanim o pagtatayo ng malaking kamalig, kundi tungkol sa mga taong nagiging matagumpay sa kanilang negosyo. Mga taong kumikita sa pamamagitan ng stock investment o real estate. Kapag sila'y nakapag-ipon na ng sapat sa kanilang buhay, sinasabi nila, ngayon, mabubuhay na tayo ng maginhawa. Ganito rin ang sinasabi ng mayamang lalaki, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Hindi dahil nagtabi siya ng marami ay talaga bang makakapagpahinga na siya. Mas higit na mahalaga sa pisikal na kapahingahan ang kapahingahan ng puso. Kapahingahan para sa kaluluwa. Ang malutas ang usapin sa kaluluwa ay mas higit na mahalaga kaysa sa laman. Hindi lamang maligtas ang kaluluwa, kundi ang mabuhay din sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito po ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Kaya nga, sinasabi sa Ecclesiastes chapter 3 sa verse 11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Hindi lamang binigyan ng Diyos ang tao ng espiritu, kundi ng isang espiritu na nagnanais ng walang hanggan. Sinusubukan ng mga tao na magkaroon ng kasiyahan sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita ng mata, material at pisikal na bagay. Ngunit sa mga bagay na ito ay hindi masisiyahan ng espiritu. Mayroong kasiyahan sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kagalakan sa buhay na walang hanggan. Ito ang biyaya ng Diyos na makatagpo tayo ng tunay na kapahingahan tanging sa pamamagitan lamang ng biyaya. Kaya, sa mga taong sinusubukang magkaroon ng kapahingahan para sa kanilang espiritu gamit ang kayamanan ng sanlibutan, sinabi ng Diyos, hangal. Ang ating espiritu ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ito ay nasisiyahan sa pamamagitan ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa. Kaya nga sinasabi sa John 5:24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Pagkatapos nating maligtas, hindi na tayo haharap pa sa kahatulan. Tayo ay lumipat na sa buhay mula sa kamatayan, gaya ng paglipat ng tren na patungo sa impyerno, patungo sa tren papuntang langit. Ang ating espiritu ay hindi nasisiyahan sa pamamagitan ng makamundong kaalaman
kasiyahan o kasikatan. Ang isang naligtas ay hindi makakahanap ng tunay na kasiyahan sa mga bagay na iyon. Ang mga makasalanan na umalis sa Diyos ay hindi magkakaroon ng tunay na kasiyahan, kaligayahan at kapahingahan na gaya ng sa atin. Ang mayroon sila ay takot sa paghukom ng Diyos. Kamakailan nakita ko sa isang TV ang isang palabas. Ang title, More Beautiful Than Heaven. Sa JTBC, weekend drama. Ngunit hindi ko po nakita kung gaano kaganda ang langit. Ang lahat doon ay tungkol sa impyerno. Hindi ko pa nakita kailanman ang drama na iyon. Ang mga tao ay papunta sa impyerno dahil sa kanilang mga gawa. At mayroon doong iba't ibang impyerno. May nagsabi, pumatay ka. Sabi ng isa, wala akong pinapatay. Pinatay mo ang baby sa tiyan mo. Mamamatay tao. Nagsisinungaling ka, di ba? Kapag sinabi ng abogado, huwag kang magsinungalin, pagkatapos sasabihin nila, ikaw maraming beses kang nagsinungalin. Kapag ipinagtatanggol mo sila, sinabi nila, pigilan mo ang iyong dila. Nakakatakot po sa harap ng paghuhukom na iyon. Walang sino man ang makapagsisinungalin. Bawat gawa ay hahatulan isa-isa at pagkatapos itatapon sila ng diretso sa impyerno sa naglalagablab na apoy at asupre. Mukhang talagang totoo yun. Sana makita din ng iba yun. Kailangan na maunawaan ng mga tao kung gaano nakakatakot ang impyerno. Tama po? Sa mga nagsasabi, nasaan ang impyerno? Pero paano ba kaya nila nagawa ang drama na iyon? Hindi kaya nakapakinig sila ng ating sermon? Gayunpaman, maganda ang pagkakagawa nila. Dapat po ninyo itong panoorin. Sinabi rin ng Biblia na ang paghuhukom ay ayon sa gawa at bawat isa ayon sa kanilang mga kasalanan. Sa halamanan ng Eden, naroon ang puno ng buhay na kapag nakain mo, ang bunga ay magbibigay ng buhay na walang hanggan. At ang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama na nagdadala ng kamatayan kapag nakain. Ngunit tinukso sila ng dyablo na nagsasabi, subukan mo, hindi ka mamamatay. Hindi ka naman talaga mamamatay. Kapag kinain mo ito, mabubuksan ang iyong mga mata at magkakaroon ng karunungan. Nagsiselos lamang ang Diyos na baka maging katulad kanya. Kaya sinasabi niya na huwag mong kainin. Sige na, subukan mo. Ang babae ay mayroong marupok na puso. Kaya nung sinabi ng Diyos ang utos, ay hindi pa nililikha si Eva. Narinig lang niya ang utos mula sa kanyang asawa. Kaya ang kanyang paniniwala ay mahina pa. Kaya sabi niya, bilang tugon sa salita ng Diyos, subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo mamamatay. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, tiyak na mamamatay ka. Ngunit kapag walang matibay na paniniwala sa salita ng Diyos, doon dumarating ang dyablo at nanunukso. Sinabi niya, subukan mo, hindi ka mamamatay. Masarap yan. Ang mga mata mo'y mabubuksan, magkakaroon ng karunungan. Kaya sinubukan niyang kainin. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat naisin upang maging matalino. Opo, kumain siya. Pagkatapos, sinabi niya kay Adan, Honey, subukan mo ito. Ano yan, honey? Yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ano? Hindi ba sinabi ng Diyos na kapag kinain mo, mamamatay ka? Sabi ng babae, kung ganun, paano ako? Marahil ay mamamatay ka. Kung mamamatay ako, paano ka naman mabubuhay mag-isa? Kung mamatay man o mabuhay, basta, magkasama sana tayo. Pakiusap, kumain ka. Kaya nang hina ang puso ni Adan at sinabi niya, sige, gawin natin. Kaya kumain siya. Kung direktang pumunta ang dyablo kay Adan, si Adan ay hindi mahuhulog. Ngunit nahulog siya dahil sa maganda niyang asawa na si Eva. Kita niyo po, tuso ang dyablo. Sa pamagitan ni Eva, ang tunay na layunin ng dyablo ay bumagsak si Adan. Paano kung hindi kumain si Adan? Simple lang, mamamatay si Eva. At si Adan naman, marahil muling bibigyan ng bagong asawa. Gayunpaman, nagawa ng dyablo na pakainin sila ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama.
Patuloy na ginagamit ng dyablo ang mga bagay ng mundo para hindi isipin ng mga tao ang mga espiritual na mga bagay at malimutan nila ang paghihirap ng kaluluwa gamit ang mga nakikitang makamundong mga bagay. Ang mga tao mayroong mga espiritual na pagsalungat at nagnanais din ng espiritual na pagpapala. Subalit ginagawa ni Satanas na hindi ito isipin ng mga tao. Ang pakana ng dyablo ay subukang pagtakpan ang kahirapan ng kaluluwa gamit ang mga makamundong bagay. Hinahabol ng mga tao ang mga pisikal, ang mga makamundong bagay. Hinahanap nila ang mga nakikitang mga bagay at sinusubukang makontento. Okay? Makontento sa mga ito. Subalit sila ay nahulog sa pandaraya ni Satanas. Ito po ang pagkawasak. Alam niyo po, si Pos na isinulat ni Gertu, yung Pos na sinulat ni Gertu, pumunta ako sa bahay kung saan nakatira si Gertu sa Germany. Mayroon siyang asawa at mangingibig. Mayroon po silang larawan sa bahay. Siya'y kakaibang tao. Subalit sa tingin ko na ang Pos ay kanyang monolog. Kaya binasa ko ang aklat. Simple lang ang istorya. Si Pos ay scholar. Nag-aral siya sa buong buhay niya at tumanda. Ngayon, dumating ang dyablo. Sinabi ng dyablo, Pos, ikaw ay nag-aral ng buong buhay mo at ngayon ay matanda na. Kawawa ka namang tao ka. Kung nakinig ka lang sana sa akin noon, ibibigay ko sa iyo lahat ng magagandang bagay sa mundo. Ngayon, muli kitang pababatain. Pababatain kita agad. Makakakilala ka ng magagandang babae at may kakasal. Ibibigay ko din sa iyo ang madaming talento para yumaman ka. Anong gusto mo? Kung gagawin mo yung sasabihin ko, ikaw ay mabubuhay ng matiwasay. Pero may isang kondisyon, kapag namatay ka, ibibigay mo sa akin ang iyong kaluluwa. Kaya sinabi ni Pos, sige, pumirma siya ng kontrata. Anong nangyari? Siya po ay muling bumata. Pinirmahan niya ang kontrata nila ng dyablo. Muli, siya ay bumata. At mayroong magandang babae na pinatay ang kanyang sariling asawang lalaki. At ito ang inasawa niya. Pagkatapos nagkaroon siya ng mga talento upang magkapera. At nagkaroon siya ng maraming pera at namuhay ng marangya. Sinabi ng dyablo na kapag siya ay namatay, kukunin nito ang kanyang kaluluwa. At ang mga sumunod na nangyari ay sikreto na. Basahin niyo po ang Pos ni Gertu. Nakakatawa po ito. Ang nilalaman ay medyo mahirap unawain. Ginawa ito ng dyablo. Ibibigay ko ang lahat sa mundo sa iyo. Makinig ka sa akin. Basta kapag namatay ka, ibigay mo sa akin ang iyong kaluluwa. Ang layunin ng dyablo ay kunin ang iyong kaluluwa. Yan po ang layunin ng dyablo. Kaya sa Kawikaan, chapter 23, mayroong masasarap na pagkain na inihanda ni Satanas. Kaya sinasabi ng Biblia, huwag mong naisin ang kanyang masarap na pagkain sapagkat mapandaya ang mga iyon. Silang madadaya ng mga ito ay nawawalan ng kanilang mga kaluluwa magpakailanman dahil sa mga pakana ng dyablo. Sa mga awit 49, verse 6 hanggang 7, mga tunay ay mga taong nagtitiwala sa kanilang kayamanan at
ipinaghahambog ang kasaganaan ng kanilang mga kayamanan, tunay na sa anumang paraan ay walang taong makakatubos sa kanyang kapatid. Kaya po sinasabi, mga taong nagtitiwala sa kanilang kayamanan at ipinaghahambog ang kasaganaan ng kanilang mga kayamanan, tunay na sa anumang paraan ay walang taong makakatubos sa kanyang kapatid, ni ibigay sa Diyos ang kabayaran ng kanyang buhay. Job 21 verse 7, bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? Opo, madaming masamang tao ang nabubuhay ng maayos sa mundo. Maging sa awit 73 verse 4, sapagkat walang mga hapdi ang kanilang kamatayan. Sa Job 21 verse 13, ang kanilang mga araw sa kaginhawahan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa Sheol. Subalit, bigla silang pumupunta sa impyerno. Kawikaan 21 verse 4, at ang pusong palalo, siyang ilaw ng masama, ang mga ito'y kasalanan. Ang masasama ay mawawala, subalit siya ay napupuspos, kaya ang kapuspusan ng mga masama ay kasalanan. Ecclesiastes 7 verse 4, ang puso ng pantas ay nasa bahay ng pagluluksa, ngunit ang puso ng mga hangal ay nasa bahay ng kasiyahan. Ang mga taong pumupunta sa bahay ng kasayahan at kumakain, umiinom, umaawit ng buong araw ay mga hangal. Bakit? Hindi nila alam ang kalungkutan ng kanilang mga kaluluwa. Hindi nila iniisip ang kamatayan. Subalit, bakit ang puso ng pantas ay nasa bahay ng pagluluksa? Sapagkat kapag tayo ay nasa bahay ng pagluluksa, ang pamilya ay umiiyak at iniisip ang taong namatay. Kapag ang mga ligtas ay tumutungo sa lamay, iniisip nila ang kamatayan. At ang mga di ligtas ay napapaisip na sila din ay siguradong mamamatay isang araw. Kapag inisip nila ang kamatayan, sila ay nagdanais ding maligtas. Kaya ang mga hari, mga presidente at ang mga tanyag na tao at makapangyarihang tao sa mundong ito ay walang silbi. Kapag sila ay biglang tinawag ng Diyos, iiwan nila lahat at aalis. Madaming mga tanyag na tawang namatay na. Sa halip na isiping sila'y patay na, dapat nating isipin kung nasaan ba sila napunta. Hindi po kamatayan ang problema, kundi kung ano ang mangyayari pagkatapos. Gaya po ng sinabi ko, naubos na po ang oras. Hihinto na po ako. Subalit madami pa akong dapat sabihin. Sinasabi ng iba, bakit ba ang tagal-tagal? Kaya hihinto na po ako. Ngayon, huwag tayong maging gaya ng mayamang hangal. Okay po ba? Hindi ko sinasabing huwag maghanap buhay, kundi dapat ay masikap na maghanap buhay at mula sa perang kinita, dapat gamitin ito ng mga Kristiyano sa maraming mga bagay ng maayos. Kaya dapat tayong magsikap at mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa paghiwalay sa amin mula sa maraming tao ng mundo at kami iniligtas. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan at sa maluwalhating pag-asa na makakapasok sa iyong kaharian sa langit. Ngayon, kami na tumanggap ng buhay na walang hanggan at pag-asa mula sa Panginoon, pakiusap, tulungan ninyo kami upang hindi kami mapukaw sa mga walang kabuluhang mga bagay ng sanlibutan habang kami ay nabubuhay. At huwag mamuhay ayon sa kagustuhan ng laman, kundi mabuhay para lamang sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya pakiusap, pangunahan ninyo kami upang kami ay makatayo sa harapan ng Panginoon na malapit ng dumating nang walang anumang dapat ikahiya at hindi kami masaway sa harapan ng kaluwalhatian. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.